Sige po, habang hinihintay pa natin yung iba, mag-start na po tayo. Tayo po ay manalangin. Pwede po ba tayong manalangin sa banal na Espiritu? Pray in the Spirit. O Rabasanda, Rabasika, Dalamakanda. Rumba Sangge, di Rabasaka, Dalamakanda. I-ready po natin ang ating mga sarili dahil pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, mas maiintindihan natin. Makikita natin yung revelation ng tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa atin at sa ating mga pamilya. Ramba Sangga Badarabakan. Lang sumbongge resingi bidorohonga kumbrangse kambrangso kubodorabakande. Lord, maraming salamat sa mga kapahayagang ipapaintindi mo sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nakatira sa amin sa araw, sa oras na ito. Dinideklara namin ang lahat ng kamalian ay hindi namin pinapayagan sa lugar na ito. Lahat ng pag-aalinlangan sa iyong mga salita ay hindi namin pinahihintulutan sa lugar na ito. Maging ang mga walang interes na espiritu para pakinggan ang iyong salita, pinapalayas namin sa lugar na ito. Maging lahat ng sintomas ng sakit at karamdaman, lahat ay pinapaalis at pinapalayas namin sa lugar na ito. Dinideklara namin ang pagpapala ng iyong mga salita. Dinideklara namin ang pagpapala ng mabuting balita na patungkol sa aming Panginoon, sa aming buhay, sa aming mga pamilya. Dinideklara namin ang malakas, malusog, at magaling na mga katawan. Loob at labas ng aming katawan. Ang bawat pamilya ay pinagpala mo at pagpapalain mo pa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat mo ay magsabi na Amen! Kamayan nyo. Hindi nyo magamayan. Tingnan nyo yung nandito. Tingin mo kayo doon. Tingin po kayo doon. Yung nandito. Huwag nyo munang tingnan ng mga cellphone nyo. Yung nandito, tingin kayo doon. Kayo, tingin kayo dyan. Sabihin nyo, hi. Kayo. Tingin kayo doon. Kayo, tingin. Sabihin, hello. Praise the Lord. Praise the Lord. Ready? Fasten your seatbelt. Let's relax and enjoy the blessing of the Word of God this morning para sa ating lahat. Sabay-sabay. Basa. 1, 2, 3. Part 3. So, ibig sabihin yan, may part 1 na, may part 2 na. So, please, pumunta po kayo sa ating Gospel of Christ Church Facebook. Nandun po yung part 1, part 2. Amen ba? Kung kayo ay may YouTube channel, punta kayo sa YouTube. Nandun po, GCC. Mag-subscribe po kayo doon. Nandun po yung part 1, part 2. Ito po ay part 3 na. Sa aming mga kaibigan sa Facebook ng Gospel of Christ, pakishare naman po ninyo ang aming Facebook Live at pati po yung aming YouTube. Like and subscribe po para ma-notify kayo every time meron po kaming live streaming. Salamat po at sana'y pinagpala kayong lahat palagi. Amen. So part 3 na po ito, ha? Nandiyan po ba kayo? Ang problema ng maraming tao, pilit na ginagawa para mapatawad ang kasalanan, pilit na gumagawa para ma-appreciate ang Diyos. Tingin po kayo sa akin, ang pananampalataya, hindi po yan yung religion. Hindi yung Iglesia ni Cristo, Katoliko, Sabadista, Muslim, Latter-day Saints. Hindi po yan ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay si Jesus. Sabihin niyo si Jesus. Yung salita ng Diyos na nagkatawang tao, pinako sa krus, pagkatapos nilibing, pagkatapos sa 3 araw na buhay na magmuli, yun po yung pananampalataya. Sapagkat sabi ho ng Romans chapter 10 verse 13, ang pananampalataya ay dumadating lang sa buhay ng tao sa pakikinig at pakikinig ng mga salita sa original patungkol kay Jesucristo. Faith cometh by the hearing and hearing by the word about Christ, His death, burial, and resurrection. Ang tawag ho dyan, the gospel of Christ, the gospel of grace. Sabi ng Romans 1:16,
I am not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power of God unto salvation. Hindi ko kinahiya mabuting balita patungkol kay Kristo. Ano pong mabuting balita patungkol kay Kristo na yung Diyos, na si Kristo, Diyos, nagkatawang tao, pinako sa krus dahil sa ating mga kasalanan, inilibing, pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay na magmuli. Yun po yung gospel. Yun po yung mabuting balita. At pag sinampalatayaan ng tao yan, siya'y maliligtas. Amen po ba? Ngayon pa lang, buhay ka, ligtas ka na, pinatawad ka na, meron ka ng buhay na walang hanggan. Hindi mo hihintayin mamatay ka para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon pa lang, may buhay ka na walang hanggan. Amen ba? Hindi nakabatay sa'yo kasi ginawa na ni Jesus yan para sa'yo. Amen. So, tingnan na po natin ito. Sabi ni Jesus, so magkaroon tayo ng pananampalataya ng katulad ng pananampalataya ng Diyos. Sabi diyan, Jesus answered to them, have faith in God. Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Sa original, magkaroon kayo ng pananampalataya na nasa Diyos. Sa Greek, sabi, eko pestes theio. Ibig sabihin, magkaroon kayo ng pananampalataya na yung Diyos, o magkaroon kayo ng pananampalataya na katulad ng Diyos. Amen ba? Nandiyan po ba kayo? So sa buhay na ito, kailangan tayo magkaroon ng Hindi mo po pananampalataya. Pananampalataya ni Jesus. Pananampalataya ng Diyos. Amen? Sabi niya dyan, sabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sino man ang nagsasabi, says, dito sa bundok na ito, na umalis at ihagis doon sa karagatan at hindi siya nag-aalinlangan sa puso niya, subalit naniniwala na yung sinasabi niya, he says, will be done. He will have whatever he says. Sinasabi. Sabihin niyo, sinasabi, sinasalita. Tingin po kayo sa akin. Sinasalita. Amen. Yung pananampalataya na katulad ng Diyos, o pananampalataya na Diyos, yung Diyos mismo, nagsasalita. Tingnan niyo po, nung ginawa ng Diyos yung buong mundo, hindi ho siya kumuha ng maraming bagay at sinabi niya, oh, ito, paano gagawin? Hindi ho, nagsalita lang siya. Di ba? Ano sabi niya? Magkaroon ng liwanag. Magkaroon ng dagat. Magkaroon. Mababasa niyo yan sa Genesis chapter 1 hanggang 20, hanggang 30. Sinabi lang. Magkaroon ng isda, magkaroon ng tubig, magkaroon. Hindi ho. Yun po yung pananampalataya na meron tayo. So lahat ng meron tayo kay Jesus sa kanyang tinapos na gawa, ngayon sinasabi lang. Tatanungin ko kayo, kay Jesus ba pinatawad na kayo sa inyong mga kasalanan? Hindi ho sasabihin, Guro, amen, opo, pinatawad na ako. Sinasabi. If you confess with your mouth, Jesus is Lord, believe in your heart that He was raised from the dead, you are saved. If you say in your mouth. Kaya kung may bibig, yung bibig na yan, yung pagchismis, panghuli na lang yon. Pero ito, sasabihin mo, ligtas ako, pinatawad na ako, pinagpala na ako, malusog na ako, magaling na ako. Pinagpala ako sa bansa, pinagpala ako sa ibang bansa, pinagpala ako sa probinsya, pinagpala ako sa syudad, sasabihin mo, kasi yan ang meron ka kay Jesus. Amen ba? Nandiyan po ba kayo? Kaya sabi ng verse 24, sabi ni Jesus, si Jesus po nagsasalita, kaya nga, alulumbagay, sinasabi ko sa inyo, ano man ang hinihingi ninyo sa panalangin, sabihin nyo. Pag nagpipray ho ba kayo, kaya kita nyo po, nung natuto tayong, may relihiyon tayo, ang alam natin prayer, yung nakaganon tayo, tapos kaganon-ganon, tinuturuan tayong pipi, tapos salad ng sunod. Ang prayer ho, nagsasalita. Pag napadaan sa simbahan, walang salita, ganun lang. Kaya, tapos pagpapasok, hasaw-saw.
ang feeling nyo, na-approve kayo kay Lord. Tapos paulit-ulit. Tinuruan naman tayo ng salita, pero paulit-ulit. Nandyan po ba kayo? Yan po yung konteksto. Yan po yung buong kwento. So every time na sinasabi mo kung anong meron ka dahil sa tinapos na gawa ni Jesus, ikaw ay humihingi at nananalangin na tinanggap mo na. So kayo ba ay pinatawad na? O, bakit? Yes! Kapag 5 years ago, namatay na si Jesus. So, pag sinampalatayaan mo yun, pinatawad ka na sa kasalanan mo. Sabihin mo, I am forgiven. Amen. Hindi ikaw nagbayad ng kasalanan mo. Hindi ikaw naparusahan sa kasalanan mo. May naparusahan na, may nagbayad na. Yung Diyos na nagkatawang tao para sa iyo. Amen ba? Tignan niyo po, pag walang pera, ano sasabihin? Walang pera, ang hirap na buhay. Hindi po, sabi ho ng Hebrews 13, 5-6. Ngayon, ligtas ka na. Sabi ho ng writer ng Hebrew, don't love money. Don't love money. Sabi nyo, don't love money. But Pastor, I need money. Tingnan nyo po para ho sa pagkakaperahan sa buhay. Mag-aral mabuti, magtrabaho, magsipag, magtayo ng negosyo, pag may trabaho, magsipag. Then, madaming pera. Amen po ba? Kaya lang, may pasabi ang Diyos, don't, English muna ho, kasi may Tagalog tayo niyan. Don't love money, be satisfied with what you have. For, tignan niyo po, basa. God has said, sabi ng Diyos, nagsalita yung Diyos. God has said, I will never fail you. Basta sa pagkakapirahan, I will never fail. God said. Look, God said, sabi ng Diyos, hindi ka mabibigo sa akin. Basta sa pera, hindi ka mabibigo. Hindi kita tinatagalog ko, may Tagalog ko yan, kaya English mo na, I will never abandon you. So anong sasabihin natin? So sabi dyan, ang sasabihin na, so we can say, ulit. Tignan niyo po, God said, so we say. God said, so we say. God said, I will never abandon you. Don't love money. Don't make money the center of your life. Be Jesus the center of your life. Hindi yung pera. Wag na wag. Si Judas, pinagkanuno si Jesus dahil sa Amen. So we can say, I can say with confidence, because God will never abandon me, God will never fail me. So we can say, basa! Basa? So what's the context? Huwag mo mahalin yung pera. Sabi ng Diyos, hindi kanya iwanan, hindi kanya pababayaan. At sasabihin mo, kaya sabihin mo, talaga, ang Diyos ang aking katulong sa oras ng aking pangangailangan sa pera. So you say it. Sabihin nyo, you say it. Mga pepe, bulak at bingi. Say. You say. Sa Amplified. Sabi ng Hebrews 13, 5-6. Kaya pag sinasabi mo, Lord, hindi mo ako pabayaan. Pag pinagpala mo ako, pagpapalain mo ako, you will have whatever you say. In finances, let your character, your moral essence, your inner nature be free from the love of money.
Kasi sabi ni Paul, the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng kasamahan. Maraming tao mahal yan. Kaya naliligaw sila at ang daming masasakit at mapapait na mga karanasan sa buhay. Kaya sabi ng writer ng Hebrew, let your character, your moral essence, your inner nature be free from the love of money, shun greed. Ang ibig sabihin ng shun greed, huwag kayong maging sakim. Be financially ethical, being content with what you have. For God said, sabi nyo, basa, 1, 2, 3. For He has said, sabi ng Diyos, I will never under any circumstances desert you, nor give you up, nor leave you without support, nor will in any degree leave you helpless, nor will forsake you, or let you down, or relax my hold on you. Assuredly, not. Pampihirang. Huwag ang focus ng buhay mo, pera. Kasi sabi ng Diyos, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan, hindi kita pababayaan walang support. Kahit sa anong bahagi ng buhay mo at anumang degree ng buhay mo, hindi kita iiwanan walang katulong. Hindi kita pababayaan. I will never let you down. Tingin, hindi ako magre-relax. Lagi akong busy. Hawak kita para lahat ng pangangailangan mo sa pera, ako bahala sa iyo, sagot kita. Yan ang sabi ng Diyos. Amen ba? Nakuha niyo po? Sa church, lagi mo sasabihin, oh, ang Diyos, pagkapalain ko yun. Akala niyo yung Diyos, puro pera, puro pera, puro pera. Sabi sa Tagalog. Ang pamumuhay ninyo ay dapat walang pag-ibig sa salapi. Bakit daw? Masiyahan na kayo sa mga bagay na taglay ninyo sapagkat sinabi ng Diyos. Kasi pag hindi ka nasiyahan, laging baha sa Pilipinas. Kasi ninanakaw. Ang problema po sa Pilipinas, hindi ho baha. Yung pag-aayos ng baha, ninanakaw. Kasi they love money. Hindi na tayo lalayo. Amen ba? Maraming namamatay dahil sa korupsyon. Ilan ho namatay nung nakaraang bagyo? Hatabagat? 30 tao namatay sa baha. Nalunod, na kuryente. Anong dahilan? Bumaha. Bakit bumaha? Kasi yung trilyon na po. Mula 2018 hanggang 2024. Naintindihan niyo po ba? Hindi mo masama yung ayuda. Kaya lang yung tao, pag ayuda, pag itatapat ng linggo, walang tao sa church, nandun lang sa ayuda. Kasi di ba, intindihan naman ni pastor yan. Opo, naiintindihan ko kayo. Pero yun ba ang sabi ng Diyos? Oh, kailanman, sabi ng Diyos, basahin niyo yung kulay dilaw. 1, 2, 3. Pwede ho ba pag sinabi ng Diyos, pakontento na kayo, ha? Sinabi ng Diyos, kailanman hindi kita iiwan. Basta sa pagkakaperahan, provision ng buhay mo, kailanman hindi kita pababayaan. Kaya nga, anong sasabihin natin? Ito dapat sabihin natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3, na may ang what's the context? Ang context,
Sasabihin ko, sa oras ng pangangailangan ko at sa perang pangangailangan ko, ang katulong ko dyan, si Lord. Hindi niya ako iiwan. Kahit na ano pa sabihin ng tao. Basta kay Lord. Sabi ni Lord. Kaya sasabihin ko, dahil sabi ni Lord, di niya ako iwan, di niya ako pumabayaan, so sasabihin ko. Sinabi niya, sasabihin ko. So whatever God said, you say. Whatever God did, you say. Say. Kaya nga may bibig. Amen po ba? Madalas yung bibig natin na ginagamit natin sa negative, hindi sa positive. So ang pananampalataya is saying, sinasabi mo, ano ang meron ka kay Jesus, ano yung tinapos ni Jesus, sasabihin mo lagi yan sa buhay mo. Pag nakita mo may sakit yung anak mo, ano sasabihin mo? Ay, may sakit. Ay, naku, may dengue yan. Ay, naku, mababadugo yan. Ay, naku. Hindi, sasabihin mo kay Jesus, anak, magaling ka na. Kahit nakikita mo, nilalagnat. Anak, kay Jesus, magaling ka na. Kabaligtaran kung anong meron ka kay Jesus. Amen po ba? Kung kahit anong nakikita mo sa sarili mo. Inuunahan ko na yung sarili ko. Tingnan niyo po. Oh, now, sabi dyan, a certain woman who had a flow of blood for 12 years. Merong isang ginang. May sakit. Ang sakit niya, inaagasan siya ng dugo araw-araw sa loob ng 12 taon. Pag yung sakit niyo matagal na, di niyo alam kung anong meron kay Jesus. Bakit niyo inaalagaan yung sakit niyo? 10 taon na, sasabihin, sakit ako sa puso. Hindi kayo naniniwala kung anong meron kayo kay Jesus. Kaya yan yung sinasabi mo lagi. Ito, 12 taon. Oh. And had suffered many things from many physicians. Marami nang pinuntahang doktor. Siguro itong babaeng mayaman ito noon. Mayaman. Dahil may sakit siya, dinudugo siya ng 12 taon, kapupunta niya sa doktor, naubos na ang kanyang kayamanan. Subalit, imbis na maging mabuti, naging malala siya. But rather grow worse. Tingin po kayo, ito, 2,000 years ago pa ito nangyari. 2,000 years ago pa ito nangyari. Sinulat yan para ikaw, at ako, matuto ka. 2,000 years ago na yan. Amen. So, and was no better, but when she heard about Jesus, napakinggan niya. Kasi doon sa lugar nila, si Jesus, paikot-ikot, papunta-punta, preaching, teaching, synagogue, sa palengke, kung saan pumunta, he's preaching, teaching. Nagtuturo si Jesus. Alam niyo po, tinuturo ni Jesus kung sino siya at ano magagawa niya sa tao. At anong ginagawa niya sa tao. So lahat ng pinuntahan ni Jesus sa patay, 3 patay, tingin po kayo sa akin, 3 patay, pinuntahan ni Jesus, lahat buhay, binuhay niya. Yung batang 12 taon na anak ni Jairus, pinuntahan niya, patay na, binuhay niya. Yung nanay na ililibing yung anak niya, nadaanan ni Jesus, binuhay niya. Nandun sa ataol, binuhay niya. Si Lazarus na 4 na araw ng patay, binuhay niya. So wala akong namamatay sa presensya ni Jesus. Lahat ng tao na may cancer, paralitiko, may sakit, pag pumunta si Jesus, pinapagaling niya lahat. Nandyan po ba kayo? Noon yun, nung si Jesus ay hindi pa namamatay. How much more now that Jesus already died and rose again from the dead? Amen po ba? Noon si Jesus, limitado. Doon lang siya sa Israel. Ngayon si Jesus, unlimited na siya. Because He lives inside us. All you have to do is say. Sasabihin mo lang. Amen. Hindi nyo kailangan si pastor. Kailangan nyo lang ikaw. Nanampalataya kay Jesus, you say. Tingnan nyo po, when she heard about Jesus, she came behind in the crowd and touched His garment.
Nung narinig niya, so ang pananampalataya, dumadating lang sa pakikinig at pakikinig ng salita patungkol kay Jesus. Narinig niya, si Jesus nagpapagaling, bumubuhay ng patay, walang imposible kay Jesus. Wow, sabi niya. So pumunta siya sa likuran ni Jesus, sa karamihan ng maraming tao, hinawakan niya yung laylayan ng damit ni Jesus. Tingin po kayo sa akin, tumingin po kayo. Sabi ho ng verse 28, For, basa, she said, kasi sabi niya, nagsalita yung babaeng, 12 taong dinudugo. Sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus, gagaling na ako. Tingnan niyo po, sinabi niya. Tayo po, itong dila na to, naka-program ng lahat ng negative. O anak ha, mag-iingat ka, baka ma-hold up ka. O, anak ha, dumaan ka dun sa baka madaming. Imbis na sabihin mo, anak, walang demonyong makakalapit sa'yo. Walang hold-upper na makakalapit sa'yo 100 meters. Anak, pag nakita ka ng mga demonyo, magtatago. Imbis na sabihin mo lahat ng positive, sinasabi mo, anak ha, mag-iingat ka. Naku, ang daming saksakan dyan. Baka alam mo na, ang pangit. O anak ha, gabi na, dahan-dahan ka, daming rapist. Baka alam mo na, lahat sinabi mo yung negative, kaya nangyayari doon sa mga anak nyo. Ano dapat hindi mangyari because you're saying the negative. Faith is saying what you have in Christ. Imbis na sabihin mo, anak, tandaan mo anak, protektado ka, si Jesus nakatira sa'yo. Yan ang sasabihin mo. Amen ba? Ako, pag umalis yung anak ko, anak ha, you're so blessed. Naku, anak, you're so super-duper blessed. Ganun po ako magsalita eh. Kahit alam kong gabi na, yung nanay, siyempre, alam mo naman yung mga nanay, di ba? Masyadong mahal yung mga anak. Anak, gabi na! Yung kumano ka dyan! Kung ano mo ka dyan! Lahat sasabihin nila, di ba? O, tatayo naman yung tatay. Anak, no weapon that is formed against you will prosper. You are so protected. You are so blessed. Yan ang sasabihin mo. Kasi, kaya nga, pag may nangyari doon sa anak mo, sinabi ko na nga eh. Sinabi mo kasi. Dakdak ka ng dakdak kasi. Kasi sinabihan ko na, huwag siya datanol, baka ma-hold up siya. Ayan na, hold up. Sinabi mo kasi. Sisihin mo pa yung anak mo, ikaw may kasalanan. Hello. Amen. Oh, she said, 12 years dinutugo. Sabi niya, mahawakan ko lang. Mahawakan ko lang, gagaling na ako. Sabi niya, gagaling ako. Alam kong gagaling ako. Oh, tingin. Karakarakay sa Tagalog. Forthwith. Yeah. Walang boses ng Hello. Yan. Nasaan ba si Artos? Baka mapalo nga sa ulo to. Hello. Oh, karaka-raka! Ang fountain. Isipin niyo umaagas dito para daw fountain. Sino yung maglakad doon? Wala pa akong tarita at napkin ng panahon na yan. Isipin niyo kung ilang lampin namamaho na yung babae. Sabi niya. Alam niyo po, merong isang babaeng cancer, may sakit na cancer. Alam niyo po ang ginawa niya? Kumuha siya ng long pad paper. This is a true story. Yellow long pad. Sinasabi niya doon, habang sinusulat niya, sa mga latay ni Jesus ako'y magaling na. Sa mga latay ni Jesus ako'y magaling. Tinaning niya na ho ng 3 buwan na lang mabubuhay. Habang sinusulat niya sa mga latay ni Jesus. Isang pad ng yellow. Tinapos niya yun. Bawat sulat niya sinasabi niya, sa mga latay ni Jesus ako'y magaling na. Araw-araw yun. O ngayon, buhay pa.
Faith is saying what you have in Christ. Sabihin niyo kung anong meron kayo kay Jesus. Papatayo tayo dito ng ating children rooms, ha? Oh, tingin. Immediately, the fountain of her blood was dried up. Biglang huminto ang pagdurugo and she felt in her body that she was healed of the affliction. Why? Because she said. Nandyan po ba kayo? Sabi diyan, for she said, if only may touch his clothes, I shall be made well. Zozo, healed. Immediately, she was healed. Cured. Ang ibig sabihin ng healed, ayomai. Healed. Cured of the affliction. Biglang, nagulat siya. Because she said. Amen. O, tingin. Ayan po yung babae. That's the picture of the woman. Mahawakan ko lang yung laylayan. Daming tao niyan. Mahawakan ko lang. Nahabot. Alam niyo, ibig sabihin ng laylayan? Sa Greek, yan po ay tekelet o zitzit, zitzit. Sa Hebrew, zitzit, takelet. Kasi sila, yung mga rabay, yung mga Pharisee, nagsusuot yan sila, nakita mo, nakakulay puti, tapos merong zitzit, yung maliliit na beads sa ilalim. Yan po, sa batas, sa law ng Israel, at kulay blue yan, blue and white. Ang ibig sabihin yan, divine and heavenly. It's the picture of Christ, the picture of the finished work of Christ. Zitzit, takelet, robe. Ang ibig sabihin niyan, katwiran ng Diyos. Yan yung mga simbolo na yung sumusuot niyan, sinusunod ang kautusan ng Diyos. Si Jesus is the fulfillment of the law. Sa atin, ang ibig sabihin niyan, nanampalataya na tayo kay Jesus, di ba? Sasabihin lang natin, sa mga latay ni Jesus, ako'y magaling na. Sa mga latay ni Jesus, ako'y magaling na. Puso! Puso! Ay, puso. Stomach pala ito. Puso! Sa mga latay ni Jesus, magaling ka na. Puso, magaling ka na. Nandiyan ba kayo? Hindi. Puso. Ilang gamot ang kailangan ko? Ilang maintenance? 4, 6. Oh. Kaya nga ang tawag dyan, ulit, tingin. Maintenance. Ano mini-maintain mo? Yung sakit mo. Kaya ang tawag dyan, maintenance. Maintenance pa, boy. Ano problema yan? Kesa sabihin mo, uminom ka ng gamot, sa mga latay ni Jesus, gamot, magaling na ako. Pak! Sa mga latay, magugulat ka. Mahawakan ko lang yung laylayan. Amen. Jesus, gagaling na ako. It speaks of the righteousness of God. Sabi dyan, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for he hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness. Yung picture ng zitzit is the picture of God's salvation, who is Christ. It's the picture of the robe of righteousness, who is Christ. Nandyan po ba kayo? Pag hindi mo po alam yung Bible, ang revelation po, ang kapahayagan ng Bible is all about Christ, His death, burial, and resurrection. Pag hindi mo alam ganyan ang pagkakaintindi mo sa Bible, sasabihin mo yan, tayong mga Pilipino, ang hilig natin sa mga panata. Panata ako na to eh. Pag pupunta kami dito sa bahay na to, sumasayaw ako para pagkaroon ako. Mga tradisyon, mga pamahiin. Kumakain kayo, sasabihin mo, anak, sandali lang. Ikot niyo yung mga ano nyo para walang mangyaring disgrasya sa kanya. Ikot naman kayo ng mga plato. Basagin ko yung plato sa ulo mo.
Pag lumabas na yung anak mo, kahit kumakain kayo, anak ha? You're blessed. Anak ha? Walang demonyo, walang satanas makakalapit sa'yo. Si Jesus nakatira sa'yo, anak. Tandaan mo yan, anak. Pinagpala ka, mahal ka ng Diyos, ligtas ka. Yes, ang dami-dami mo sinasabi, kaya napapahamak yung anak natin, hindi dahil pasaway. Anak ka, huwag pasaway. Ang tigas kasi ng ulo mo. Yan. Hindi ganun eh. Anak, kahit matigas ang ulo mo, kahit pasaway ka, mahal ka ni Jesus. Ganun. Sanayin nyo na sinasabi nyo kung ano meron kayo kay Jesus at yung pamilya nyo meron kay Jesus. Wala pa ako tingin. Therefore, sabi dyan, by the deeds of the law, sabi ni Paul, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for the law is the knowledge of sin. But now, yung kautusan, pag gumagawa ka ng kabutihan, ayon sa kautusan ng Diyos, walang napapatawad dyan sa mata ng Diyos. Sapagkat yung kautusan, sasabihin sa iyo, makasalanan ka. Every time magkakamali ka, sasabihin ng kautusan, nagkamali ka, nagkasala ka. Sabi ng verse 21, ngayon, ang katwiran ng Diyos, the righteousness of God, hindi mo righteousness. Yung kautusan, yung Ten Commandments, the law, it's your righteousness. Katwiran mo, kabanalan mo. Hindi yan nakakapagpatawad ng kasalanan. Pero yung righteousness of God, without the law, is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God, which is faith of Jesus Christ. Tingin po kayo sa akin. Tingin. Ano ang righteousness ng Diyos? Faith of Christ. Ibig sabihin, when you have Christ, when you believe on Christ, He is the faith. Ikaw ay matuwid. Kaya sabi ng babae, noon, kasi hindi pa namamatay si Jesus, magkaroon lang ako ng katuwiran ng Diyos. Kagaling na ako. Kaya, ngayon, nasa na ang katuwiran ng Diyos? Nasa inyo na, di ba? Kaya sasabihin mo na lang, ako'y matuwid. Ang katuwiran ko si Jesus. Magaling na ako. Sa mga latin ni Jesus, magaling na ako. Amen. Every day, kukunin mo yung maintenance mo. Asa yung maintenance ko? Ano yan? Sa mga latin ni Jesus, magaling na ako. Magugulat ka. Isang araw, parang ayaw mo na maggamot. Kasi feel mo, you're so healthy. Because you're saying what you have in Christ. You're saying what Christ has already did on the cross for you. Alam niyo po, lahat ng ginawa ni Jesus, hindi niya ho ginawa yun para sa Kanya. Ginawa niya yun para sa iyo. Para sa iyong lahat. Hindi ho kailangan ni Jesus yun. Diyos yung si Jesus. Hindi niya kailangan yun. Sino may kailangan nun? Ikaw. Kaya, the faith of God is saying. Amen. Yakap ko yung anak ni Sarah at saka ni Ian. Sabi ko, Salem, tandaan mo love ka ni Jesus. Ilan taon niyo? Magto 2 years old. Sabi ko, lalaki ka, mag-aaral ka mabuti, magpapakabuti ka, at magiging milyonaryo ka, ha? Sabi ko sa see, I'm proclaiming and declaring what Salem has in Christ. Nandiyan ba kayo? Hindi sa pamilya. O ikaw, anong gusto mo? Ako gusto ko po maging engineer. Very good. Ikaw, anong gusto mo? Pangarap mo, doon sa eskwela, tinatanong yung mga bata. O ikaw, ako po gusto ko po maging doktor para tulungan ko mga may hirap. Sabi ng teacher, very good. Tanong isa, ikaw, anong gusto mo? Gusto ko po maging architect, ma'am. Bakit? Para matulungan ko mga may hirap. Ikaw, anong gusto mo? Gusto ko po maging abogado. Bakit? Kasi tutulungan ko yung mga mahirap. Tinanong yung isa. Nag-uunat pa. Ikaw, gusto ko po paglaki ko maging mahirap para tulungan nila ako. Kasi nga, puro na lang silang mayaman, di wala nang tutulungan. Tama rin naman siya.
Naintindihan nyo? O, tingin. Sabi ni Paul, sorry. Saan na ba ako? For through the law, I died to the law that I might live to God. Sa magagawa ko sa kautusan, patay na ako dyan. Sabi ni Paul, hindi na tayo dapat nabubuhay sa nagagawa natin. At hindi na tayo nabubuhay sa condemnation ng nagagawa natin. Kaya sabi ni Paul, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. Because as far as God is concerned, you're already dead. When Jesus died on the cross, He died for you. He died for the condemnation of the law and the righteousness of the law for you. That's the context. Sabi ni Paul. Kaya sabi ni Paul, ang confession ni Paul, ako'y napako na kay Kristo. Hindi na ako nabubuhay. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang buhay ko ngayon na binubuhay ko, dito ngayon sa laman, ay sa pamamagitan ng pananampalataya ng Diyos, ng anak ng Diyos. Faith of the Son of God. Ang binubuhay ko ngayon, kung ano meron si Jesus at ano ang tinapos ni Jesus, yun ang ibig sabihin. Ang buhay ko ngayon, hindi na tayo sa magagawa ko at hindi ko magagawa because that's the law. Pag inobey mo yung law, your righteousness is like filthy rags. Pag na-disobey mo yung law, you will be condemned. So you don't live on that anymore. You live on what Christ did on the cross. Who loved me and gave Himself for me. So do you na yung kinabubuhay mo? Hindi na ikaw. Kasi pag ikaw, bubuhay ka pa sa law. That's the context of it. You're dead to the law. Ang ibig sabihin ng dead, patay ka na sa kautusan, patay ka na sa magagawa mo para patawarin ang kasalanan mo. Patay ka na sa mga kasalanan na nagawa mo sa ilalim ng kautusan at i-condemn ka. Patay ka na. Paano pa i-condemn yung patay? Importante ho ito, mahalaga to sa pananampalataya natin. Tapos sabi niya dyan, verse 21, I do not set aside the grace of God. Hindi ko isinasantabi ang biyaya ng Diyos. Kung ang katwiran magagaling sa akin, sa magagawa ko sa kautusan, ibig sabihin, si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Kung ang kapatawaran ng kasalanan mo ay dahil sa magagawa mo na walang kabuluhan ang kamatayan ni Jesus. Kung ang kagalingan mo, yung himala ng kagalingan ay magagaling sa kagalingan mo at kabanalan mo, baliwala ang kamatayan ni Jesus Christ. Nandyan po ba kayo? Kaya sabi ni Paul, gusto ko masumpungan ako ng Diyos, not having my own righteousness, which is of the law. Gusto ko masumpungan ako ng Diyos, wala na akong katwiran, wala na akong kabanalan, ayon sa kautusan. Gusto ko masumpungan ako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ni Kristo. Yung pananampalataya ni Kristo is the righteousness which is of God by faith, the faith of Christ. Yung babaeng yun, doon po sa Israel, buhay sila. Ang religion nila, Judaism. Nabubuhay sila sa religion. Kautusan. Pero nagkasakit siya, 12 years dinudugo. Ito na yung gospel of Christ. Ito na yung grace, si Jesus. Narinig niya. Amen po ba? Sit. Ngayon, sasabihin mo lang, Panginoon, ikaw ang aking katwiran. Panginoong Jesus, ikaw ang aking katwiran. Panginoong Jesus, ikaw ang aking kabanalan. Panginoong Jesus, ako'y magaling na sa mga latay mo. Araw-araw, sasabihin mo yan. Kung nag-maintenance ka 3 times a day, sabihin mo din. Iinom ka ng maintenance. Panginoong Jesus, ikaw ang aking katwiran. Pang! Iinom ka na naman sa lunch. Panginoong Jesus, sa latay mo, ako'y magaling na. Pang! Bibigyan ko lang ng 6 months to 1 year yung sakit mo, wala na yan. Kasi pag
Umabot na kayo ng 10 years, nandiyan pa yung sakit nyo. Demonyo na yan. 10 years, may sakit ka pa rin? Hindi po ako nagbibiro. Tatayuan yung mga may sakit, no? Joke lang, joke. Di ba? Sabi ni Doris, Pastor, bakit namumula-mula yung pisngi mo? Siyempre, dugumbugaw ako eh. Wala ka bang nilalagay dyan? Wala. Pinakulong dahon ng bayabas lang, pinamumunas ko dyan. At yung sinasabi ko kung ano meron ako kay Jesus. Amen? Oh, look. Sabi dito, si Jesus mismo ang kumuha ng ating mga kasalanan sa katawan niya doon sa krus, that we, having died to sin, might live for righteousness, by whose stripes you were cured. So anong gagawin mo? Araw-araw sasabihin mo, Jesus, you are my righteousness. Jesus, you are my righteousness. Amen. Jesus, you are my holiness. Jesus, you are my redemption. Jesus, you are my healing. Sabihin mo yan. Kaysa ang dami mong sinasabi. Araw-araw, hindi mo sinasabi kung anong meron ka kay Jesus. Kaya, ang daming problema mo. Amen ba? O, pag walang pera, ano sasabihin? Walang pera, wawa naman. Hindi, sasabihin mo, si Lord ang aking tagapagtanggol. Hindi niya ako iniwanan. Hindi kami maghihirap. Lagi kaming pinagpala at pagpapalain. Ganon. Say what you have in Christ. Amen. At pag yung mga nanay nagsasalita ng ganyan, maririnig ng mga anak mo. Pag may ganun si mami, walang pera yan. Magbibigayan na yan. Kasi sinasabi, Lord, mayaman kami. Marami akong pamalengke. Alam na ng mga anak mo, wala. Magbibigay na lahat yan. Pero kasi positive ka eh. Kasi sasabihin, pero buwis na buhay ito. Yung mga anak mo, napapakinggan ka, naiinis sila sa'yo. Yan na naman, mukhang pera talaga. Hindi kanya sasabihin ng gano'n. Pag sinasabi mo, yung positive, what you have in Christ. Amen ba? Yan po ang sekreto. Mga parents, ha? Anak, dami namin pera na. Wow, alam na ng mga anak yan. Sige, mami, ito po, 10,000. Hallelujah. Amen ba? Oh, ito po nangyari, storya, 5,000 years ago. 5,000 years ago, ha? Para matuto tayo. Oh, tingin. I don't want you to miss this. 5,000 years ago nangyari ito, ha? Sabi ni Moses, tinawag niya yung mga leader. May 3 million na Hudyo. Nilabas ni Moses sa Egypt. Tapos, ginather niya yung mga leader noon. Nakakuha siya ng 12 leader. Pinapunta niya doon sa lugar ng mga kaaway nila. Sabi niya, puntahan niya yung lugar. Tingnan niyo kung maganda yung lugar doon. Marami bang pagkain doon? Tingnan niyo yung mga tao doon. Mahihina ba? O malalakas ba? Tingnan ninyo. Puntahan ninyo, pasyalan ninyo. Tingin. Ang context nito, yung promised land sa panahon ngayon, yung Old Testament ang nag-i-interpret New Testament. Yung promised land ng buhay natin, si Jesus. Okay? Si Jesus yung promised land. Kasi lahat ng promise ng pagpapala, kapatawaran ng kasalanan, buhay na walang hanggan, kay Jesus lahat. Yes at amen. So yan po ang storya, ha? So, pinuntahan na nila. Bumalik na sila. Then they told him and said, sabihin niyo po, they told him and said, bumalik na po yung 12. Doon sa 12, yung pinaka-prominent doon na mabibless kayo, si Joshua at si Caleb. So itong sabi nila, we went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey, and its fruit, and this is its fruit. Grabe, Moses, yung pinapuntahan mo, pinatiktikan mo sa amin. Grabe, ang ganda-gandang lupain. Totoo, grabe, mayabong, masagana.
Tapos pinakita nila yung bunga. Alam niyo po yung bunga, pag tinitingnan niyo, yung grape, yung isang bugkos ng grapefruit. Grapefruit. Ngayon yung grapefruit, isang bugkos, ganito natin hawakan, di ba? Noon, ganun nila hinahawakan. Ito po yung bunga. It's the picture of the finished work of Christ, the grapefruit. Kasi po yung grape, anong gagawin mo para makuha mo yung juice? Tatapakan mo, diba? Lalabas yung dugo. It's the picture of Christ, death, burial, and resurrection. Wow. Nakikita. Mga pastor dyan. Nevertheless, sabi nila, the people who dwell the land are strong. Yung mga nakatira doon, grabe, ang lalaki, ang tatangkad, ang lalakas. The cities. Yung syudad nila, yung mga syudad nila, napakalalaki at napakatitibay. At nakita namin ang mga lahi ni Anak. Hindi po yung kanta ni Freddy Aguilar yan. Yung lahi ng mga Anakites. Yan po yung mga taong ang height, mga 9-footer, 10-footer. Napakalalaki, nakita nila. Oh, verse 20. Ano na yun? Verse ano na yun? 28. So they told him, sinabi nila. Tapos 29. The Amalekites, nandun po ang mga Amalekita. Nandun po ang mga Hittites, Jebusites, and the Amorites, Canaanites, Kohatites, Absinites. Hindi kasama pala yun. Nandun lahat sila, grabe, sabi nila. Then, nire-report nila yung mga nakakatakot. Puro positive and negative, positive and negative, positive and negative. Tingin. Sinasabi nila, positive, negative, positive, negative. Marami negative. Tapos tumayo si Caleb at si Joshua kasama niya. Then Caleb quieted the people before Moses and said, sabi niyo, Caleb said, tumayo si Caleb, sabi niya, akyat na tayo, ngayon na! Sakupin na natin yung lupain na yun. Kaya natin yun. Hindi niya nakita yung mga Anakites, hindi niya nakita yung mga fortified cities. Although nandun yun, pero wala siyang pakialam. Kaya natin yun, akyatin na natin yun. Masasakop natin yun. Yung 10, hindi, ang lalaki, ang lalakas, pero hindi natin kaya. Si Caleb, kaya natin yun, akyatin na natin. Sakupin na natin. Sino ang may positive na nagsasalita? Tuloy. But the man who had gone up with him said, sabi na naman ng iba, ng 10, hindi natin kaya! Hindi natin kaya! Ang lalakas ng mga tao doon, ang lalaki pa! Naku, hindi natin kaya! And they gave the children of Israel bad report of the land which they have spied out, saying na naman, the land through which we have gone as a spice is a land that divorces its inhabitants. Alam niyo po, yung tiniktikan namin ng lupa, pag may pumunta doon, ako, kakainin lang ng mga tao doon. Sino nakita nila? Puro negative. And all the people whom we saw in it are men of great stature. Yung mga tao doon, grabe! Sino mo yun? Nakikita niyo po? Sinasabi nila, grabe yung mga tao doon, ang lalaking tao, ang lalakas. Yung lugar nila, naku, grabe. Nakakatakot. Hindi natin kaya. Yung mga negative. Nandiyan po ba kayo? Typical na typical sa atin. Naku, anak. Parang may hirapan ka. Tsaka hindi mo yan kaya, anak. Ala, yan, sasabihin mo na lang. Tsaka ganito ka lang eh. Nakita mo. Ibig na sasabihin mo, anak, kaya mo yan. Anak, panisaw yan. Anak, matalino ka. Anak, magaling ka. Anak, special ka. Anak, kayang-kaya mo yan. Naintindihan niyo ba? Look at them. Nakakatakot doon. Yung mga tao doon, sigurado, pag nakita tayo doon, pagpapatayin tayo doon. Yun ang sinabi nila. Then we saw, nakita namin,
Yung mga descendant ni Anakites, mga higante. Pag tumayo tayo, pag pinantay natin yung mga taga-Anakites at tayo, para lang tayong mga basa. Tipaklong! Grabe. Sobrang takot na nila. Parang na tipaklong. Hindi natin kaya yan. Oh, sa paningin nila, mula tayong tipaklong, pati sa paningin natin. Isipin nyo, nanliliit sila, wala, hindi natin kaya. Nandyan po ba kayo? Itong mga Anakites na to, ito yung mga tao, wala sa Diyos. Sila nasa Diyos, pero takot sila. Lahat sinasabi nila, negative, 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 negative. Tumayo si Joshua. So all the congregation lifted up their voices and cried, and the people wept that night. Nag-iiyakan na po yung 3 milyon na tao. At lahat ng anak ng Israelita complained against Moses and Aaron. Nag-angalan na sila. Ang buong 3 milyon na tao. Ang sabi nila, Moses! Bakit mo kami nilabas sa Egypt? Doon na lang sana kami namatay, hindi dito. Iiyakan. Kasi yung report ng 10, puro negative. Bakit yung Diyos? Nilabas pa tayo dito para mamatay lang tayo. Yung mga asawa namin, yung mga anak namin, magiging biktima, pagpapatayin. Tapos sabi nila, Moses, balik na lang tayo sa Egypt. Puro angal. So nagsalita, they said to one another, kung ayaw ni Moses, magpili na lang tayo ng ibang leader. Balik na tayo sa Egypt. Yan na po ang senaryo. Nag-iiyakan na yung 3 milyong tao. Tumayo si Joshua. Tuloy ko pa. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. But Joshua, ang ibig sabihin ng Joshua, but Jesus, Yeshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, who were among those who had spied out the land, tore their clothes. Pinagpupunit nila yung damit nila, dalawa sila. Tapos, nagsalita sila. Sabi niyo, nagsalita sila. Kaya importante nagsasalita. To all the congregation of the children of Israel, saying, the land we passed through to spy out is an exceedingly good land. Napakagandang lupain talaga. Masaganang lupain. Tapos sabi ni Joshua at Caleb, if the Lord delights in us, then He will bring us into this land and give it to us. A land which flows with milk and honey. Sinabi ni Joshua at Caleb. Tapos sabi niya, only do not rebel against the Lord, nor feel the people of the land. Huwag kayong matakot sa mga tao na yon. Tingin ng mga 10 spies, para tayong mga tipaklong. Tingin nila Caleb, para lang silang tinapay sa atin. Lupit. They are our bread. Kakainin natin sila. Lupit. Nandiyan po ba kayo? Their protection has departed from them, and the Lord is with us. Huwag tayong matakot. Grabe to. Sa pamilya natin, pag may problema, puro na lang, minamagnify yung problema. Ayun na naman ang baha. Pambihira na naman. Alam po ninyo, pag binabaha kayo, at lahat nila kayo binabaha, benta nyo yung bahay nyo, bili kayo ng ibang lugar. Lipat kayo doon sa hindi binabaha. Kaya alam nyo nang bahain yung lugar eh. Itong church natin, 2 beses na hong binaha. Lumipat po tayo. O ngayon, wala. Tuyong-tuyo yung simbahan natin. Hindi ho nakakatiyo na baha. Amen ba? Ibenta nyo yung bahay nyo, pag yung very summer, walang ulan, mahal yung lugar. Kasi pag umulan, tapos binaha, mumura yun eh. Pagpagilin nyo muna, walang ulan. Suggestion lang ko yan, ha? Oh, tingnan nyo.
Tignan niyo yung mga positive nila. Faith is always saying what you have in Christ. Amen. Pag may sakit, hindi sasabihin, ako, grabe yung sakit mo. Alam mo kapatid, yung sakit na yan, katulad yun sa lolo ko. Ngayon, abdo, susunod yan, atay. Imbis, hawa-hawa na yan. Imbis na sabihin mo, magaling na ako. Abdo, magaling ka na. Bato, magaling ka na. Sa mga Latin ni Jesus, magaling ka na. Inom ng gamot, magaling na ako. Mga Latin ni Jesus, magaling na ako. Meron tayong attendance dito. Tatago natin siya sa pangalang Romy. 5 po yung maintenance. 5. Ilan taon na siya? 50? 54. Oh, wala na ho lahat ng maintenance. Ikakat naman ho ito eh. Ang maintenance niya ng mamam. Hindi ko ina-advertise yun. Ang ina-advertise ko, kasi yung faith niya, pinagaling na siya ni Jesus. Lahat ng barkada niya, nakasabayan niya, patay na lahat. Opo, patay na sila lahat. Siya buhay pa rin. Ganon yung believe niya kay Jesus eh. Amen ba? Faith is saying what you have in Christ. Sabihin mo, sabihin mo. Amen. Ulit. Sa mga hindi nakarinig, aalis yung anak mo, alam mo, dangerous yung lugar. Sasabihin mo, anak, yung lugar na yon, walang masama mangyayari sa iyo. Anak, lahat ng demonyo doon, hindi makakalapit sa iyo. Anak, walang rapist, walang anumang klaseng kapahamakan na mangyayari sa iyo. You're protected, you're blessed, anak. Ganon. Hindi yung, anak, ako, nakakaano doon, nakakatakot doon. Ang dami na nang na-rape doon. Baka alam mo na, hindi mo lang masabi, alam mo na, baka, alam mo na, tapos pag na-rape, yun na nga, sasabihin mo, sinabi ko na nga eh. Sinabi mo eh. O, tingin. So, ito yung sinabi nila Joshua at Caleb. Hindi nila nakita yung matatangkad, mga higante, mga malalakas. Hindi nila nakita. Ang nakita nila, sinasabi nila kung anong meron sila kay Jesus. Kung anong meron sila sa Diyos. At tingin nila doon, na kinakatakutan nila, sabi, wala yan, tinapay lang sa atin yan. Chicken yan. Kung ba kayo, chicken? Oh, natuwa ba yung congregation? And all the congregation said, nagsalita na naman. Tingnan niyo po to, salita. To stone them. Babatuhin sila. Nung babatuhin na sila, handa na po yung 3 milyon minus 2. So, that is 2,998,000. Dami, no? Handa nang batuhin sila. Now, the glory of the Lord appeared in that tabernacle of meeting before all the children of Israel. Yung presensya ng Diyos, pinotectionan si Caleb at si Joshua. Alam nyo, kailan nangyari ito? Ulit, 5,000 years ago. Isang araw ho, nasusunog yung kapitbahay namin dyan sa Tanyong. Ito yung bahay, ito yung church. Ito, nasusunog. Nakatikit sa church. So, nasusunog na rin to. Katabi na ito. Nasusunog na rin yung nandito. Ito po yung church. Pauwi ako galing Bible study. Nakikita ko. Sabi ko kung sa church man niya malapit, walang masusunog sa church namin. Doon po kami kasi nakatira eh. Wala. Pagdating ko, nagtatakbuhan na ho yung mga bumbero. Doon mismo sa bubungan ng simbahan. Binubuguhan yung mga nakadikit. Yung simbahan, wala hong sunog. Because I say what I have in Christ. Nasusunog eh. Pag hindi mo alam yan, nasusunog! Papasunog yung bahay natin! Yung bahay natin! Yung bahay natin! Sunog na, kaiyak mo. Kasi yun mga lahat ng sinasabi mo. Masusunog! Masusunog! Masusunog na! Masusunog! Sunog na. Sunog na.
Imbes na sabihin, hindi masusunog! Hindi masusunog! Naintindihan niyo ba? 2 beses ho yung baha. Doon kami nakatira sa Tanyong. Malapit na ho. Ganun na lang ho. Paka-akit na doon sa loob ng Tanyong, sa labas, nung nagpundoy. Sabi ko sa baha, hanggang dyan ka na lang. Hanggang dyan ka na lang. Kasi pag umabot ko ba dyan, akit na ako sa bubong. Pero hindi ko sinabi yun. Ganyan ka na lang, ha? O, gandun lang siya. Ang mali ko, dapat hindi pa dumadating. Sinabi ko na, oy, Undoy, inaalis ko lahat ng pagbabaha mo, ha? Kaya ako nung umuulan, hindi ako nagpapalayas. Tuntua, kasi gusto ko, tingnan ko kung anong reaction mo na baha. Kasi namimiss ko yung bahay. Sabi ni John, Kuya, eto na yung tubig sa ilog. Sige lang, okay lang. Hindi ko pa, pambira. Hindi ko pinapalayas. Pambira. Namimiss ko kasi. Ulysses, nandun kami sa loob ng Provident. Ganto na lang. Akit na sa second floor. Ganto na lang. Sabi ko, hanggang dito na lang. Kasi sa isip ko, pag ito, umakyat dito, akit kami sa taas, nakakatakot. Isip ko, pag ito talaga umakyat, magre-resign na ako bilang pastor. Ganyan ka na lang. Nakuha niyo po. Sa mundo, you are Christ. You are like Christ. Christ lives in you. You speak. Si Jesus po nakatira sa inyo. Pag hindi kayo nagsalita, kung ano meron kayo kay Jesus, wala. Say what you have in Christ. That is faith. Hindi yung hinihintay nyo, malulunod tayo, malulunod. Malulunod nga kayo. Mamamatay tayo, mamamatay nga kayo. Amen ba? Tingnan nyo po. Because of this, all of this, men who have seen my glory, nagsalita yung Diyos. Sabi ng Diyos. And all the congregation to stand. And now the glory of the Lord appeared in the tabernacle of meeting before all the children of Israel. And God said to them, because all of these men, ayaw nyo, tingin po kayo, pag sinasabi nyo kung anong meron kayo kay Jesus, sinasabi nyo yung katagumpayan ni Jesus sa pamilya nyo, sa negosyo nyo, sa buhay nyo. Pag hindi nyo sinasabi yan, ayaw nyo kay Jesus, ayaw nyo yung protection na meron kayo kay Jesus. Yun po ibig sabihin dito, ayaw nila. Nakita nila yung mga negative sa buhay nila at mga kalaban nila. Kaya sabi ng Diyos, because all these men who have seen my glory and the sign which I did in Egypt and in the wilderness and have put me to the test, now this 10 times and has not heeded my voice, they certainly shall not see the land. Hindi na makikita ang lupang pangako. Ibig sabihin, sa panahon natin, hindi nyo mararanasan lahat ng tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo kung hindi nyo sinasabi kung anong meron kayo kay Jesus. Amen. Sumasakit pa lang dito. Sabihin mo na, hey, you are the healed. I am the righteousness of God. By the stripes of Jesus, I am healed. Ulit-ulit, sinasabi, ano kaya ito? Baka ano na ito, Baka mayroon na akong problema sa abdo, Pa-check up ko, Baka malala na ito. Lahat sinabi mo na. Sinabi mo na. Madalas sumasakit ang ulo ko every month na to. Tapos, hindi na lang every month. Ngayon, every week na. Minsan napapansin ko, every other day na. Tapos, sasagot naman yung kakilala mo. Nako, baka may cancer ka na sa utak. May cancer na. Yun ang pinaniwalaan mo. Kaya natatakot ka na. Nagpa-check up ka. Sinabi ng doktor, may cancer ka nga. Ikaw na, may cancer na nga ako. Namatay ka sa takot. Kakasalita, meron ka. Pero pag sinabi, may sakit pa lang dito. Ay, sakit! Wala kang karapatan dyan. Lumayos ka, Les. I am the righteousness of God in Christ. Get out! Di pa ako galit, sasabi.
Alis, alis. Mamaya, maramdaman mo, ayos, ayos. I am the healed. I am the healed. I am the healed. Nandyan po ba kayo? May naramdaman lang. May konting bato. Nagpa-check up. Saan yung bato? Kailangan ka kong magpa-opera. Naku, magkano? 150,000, 200,000. Naku, kunin lahat ng inipon na 200,000 para lang matanggal yung bato. Kuno. Pero pag sa church, pag nagbibigay, hindi makapigay ng 1,000. Pero sa bato, 200,000. Try mo muna si Jesus. You try to speak what you have in Christ. Bato! Out! Amen. Kuha ka muna ng ano bang medicine nyo? Tama lang mo. Okay, yung doktor, mabuti yan. Pero prioritize nyo yung divine. Yung divine. What Christ has did. Amen? Humingi muna kayo ng gamot bago nyo pahiwa yung mga katawan ninyo. Babayad kayo ng 50,000, 100,000. Okay lang sa inyo kasi gagaling nga kayo. That is physical. Mas maganda yung divine. Amen. Oh. Hindi na save mo pa yung 100,000 mo, yung 200,000 mo. O, pag may giving sa church, magbigay ka 50,000. Pag giving. Sa lahat to, sa church dapat, pag nagbibigay, malaki, hindi yung pang pinakamaliit. Hindi ba rin matalo ka ng 200,000 basta sa church, wag lang ako matalo ng 100,000, okay na ako. Baligtad yung utak mo! Na-aksidente ka, buti hindi, wala ka sugat, pero gumastos ka ng 100,000. Kasi papaayos mo yung sasakyan mo. Paano wala sa iyo? Sa church. Bakit ko pa nasasabi yun? Meron ba dito malakas na 50,000, 30,000, bibigay ko para sa gospel. Meron ba? Tahimik kayo. Pero sa sakit, 100,000. Yes! Opera, 200,000. Yes! Yeah? Gospel. Pag-iisip ako. Pag-iisip ako. Ha? Tour! 250,000. Panis. Pag-iipunan ko yan. Pledges for the gospel. Pag-iisip ko yan. Bakit ko pa sinasabi ito? Bakit ko pa sinasabi ito? It's good. This is good for you. Naintindihan niyo po ba? Oh, they will not see the land. Ayaw niyo sa akin? Ayaw niyo yung kagalingan na meron ako sa inyo? Ayaw niyo sabihin? O hindi niyo mararanasan? Gusto niyo yun? Ayan o. Pero si Caleb at saka si Joshua, merong different spirit. Ano yung spirito nila? Sinasabi nila kung anong meron ng Diyos, kung anong meron sila sa Diyos. Sinasabi nila. Him, this Joshua and Caleb, has followed me fully. I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it. And the Lord spoke. Nagsalita yung Diyos kay Moses at kay Aaron, saying, hanggang kailan itong mga taong ito? Ayaw nila sa akin. How long shall bear with this evil congregation? Ano po yung evil? Tingin po kayo sa akin. Yung evil, kasi ayaw nyo kay Lord, good, anong meron kayo? Ayaw nyo ng kagalingan, anong meron kayo? Sakit. Nandiyan po ba kayo? Oh, the Lord spoke. Puro na lang reklamo. Ano reklamo? Hindi nga, mamamatay tayo. Mamamatay tayo. Lahat, puro reklamo. Si Lord ang may gawa nito. Hindi po nagbibigay ng sakit si Lord. Kaya nga nagkatawang tao si Lord para kunin ang lahat ng sakit.
Tinuturuan siguro ako ni Lord. Kasi ang tagal-tagal ko nang hindi nagsisimba, kaya may sakit ako, may cancer ako. Lord, salamat, tinuturuan mo ako, babalik na ako sa iyo. Wrong! Walang ganong tatay. Yung tatay mo para turuan mo yung anak mo. O anak, para turuan kita. Ayoko na, lagi ka tumatawid. O, tumayo ka dyan, anak. Turuan kita, para hindi ka tumatawid ng basta-basta. Sinagasama yung anak mo. Tapos sasabihin mo sa anak mo, o anak, Daddy, putol yata yung pa ako. At least natuto ka. Walang hiyang tatay yon. Napakawalang hiyang tatay. Yung Diyos hindi ganoon. Turuan ka. Yung Diyos, kahit ayaw mo, nandyan palagi sa'yo. Pero kung ayaw mo talaga, walang magagawa yung Diyos. Say to them, sabihin mo, Moses, Aaron, sabihin nyo sa kanila, ayaw nila ng kaligtasan, ayaw nila ng proteksyon, ayaw nila ng kapangyarihan ko, sabihin nyo sa kanila, as I live, says the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. Wala na yung Diyos sa atin. Papatayin tayo ng Diyos. Kawawa naman tayo. Lahat yan mangyayari sa'yo. Ayaw mo sa Diyos eh. Ayaw mo sa Diyos eh. Ganyan ba kayo? Ayaw mo kay Jesus eh. Si Jesus hindi priority sa'yo eh. Wala namang magawa si Jesus eh. Ayaw mo sa Kanya eh. Amen ba? Hindi mo niya ipipilit yung sarili niya. Gentleman po si Lord. Pag ayaw mo sabihin kung anong meron ka sa Kanya, hindi niya ipipilit. Pero hindi mo rin siya mapipilit ng mapoprotection ng Kanya. Ayaw mo nga sa Kanya eh. Siya po yung buhay, siya po yung kapatawaran, siya po yung proteksyon, siya po yung pagpapala. Pag ayaw mo sa Kanya, hindi mo mararanasan yon. Amen. Sabihin mo sa kanila, the carcasses of you who have complained against me shall fall in this wilderness. All of you who are numbered according to your entire number from 20 years old and above. Lahat ng 20 years old above na purong ayaw kayo sa Diyos. Lahat sila. Ayaw nila sa Diyos yung buhay, yung Diyos yung kagalingan, yung Diyos yung protection. Lahat po ito, 5,000 years ago, lahat ito, namatay doon sa wilderness. Ayaw mo kay Jesus eh. They all died. Hindi yung Diyos ang namatay. Hindi yung Diyos ang pumatay. Tingin, hindi yung Diyos ang pumatay. Yung Diyos buhay. Ayaw mo dun sa buhay. So ano kapalit? Patay. Yung Diyos kagalingan, ayaw mo sa Diyos. Ano kapalit? Sakit. Ayaw mo eh. Amen ba? Tingin. Tapos sabi ng Diyos, sabihin mo to, Aaron, sabihin to, Moses, except for Caleb and Joshua. Sipin niyo po. At lahat ng bata, 20 years old, pababa, sila lang ang papasok sa promised land. Sila lang maliligtas, sila lang makakaranas ng kagalingan. Yung lahat gusto kung ano meron sila sa akin. Sinasabi nila, yun lang. Amen. Nandiyan po kayo. Pero itong mga taon to, ayaw nyo? Mananatili kayo sa sakit. Ayaw ng Diyos na may sakit ka. Pero ayaw mong sabihin kung anong meron ka kay Jesus, mananatili sakit sa'yo. Five years na yung sakit mo. 10 years na. 20 years na. Hindi po yan normal. Dapat wala kang sakit. Ako, wala akong sakit. 50 years old ako, wala akong sakit. Kayo, taas ng kamay ng may sakit. Taas ng kamay ng walang sakit. O kita nyo, hindi nyo masabi. ...44 years old, 30 years, 35, meron ng... Ganyan po ba kayo? Ako, wala ako maintenance. Bukod sa marami akong pambili, kita nyo, hindi ako positive, negative, di ba? Hinahamon ko kayo.
Amen. Maging Caleb at Joshua tayo. Oh, next. Tingnan niyo po. Sabi ng 35, lahat itong blessing na to para kay Caleb sa 21, 20 years old pababa. Basa, verse 35. This, I will surely do so to all this evil congregation who are gathered together against me. In this wilderness, they shall be consumed and they shall die. Ang feeling nyo, ginawa ng Diyos nung mamatay sila. Hindi po. You don't like me? You don't like life? You die. Ayaw mo ng kapatawaran? You remain in your sin. Ayaw mo ng kagalingan? You remain in your sickness. Yun po ibig sabihin. Hindi yung Diyos ang nagpadala para patayin ka, bigyan ka ng sakit. Because you don't like what you have in Christ, you will have it. Amen. Hallelujah. O, dito na po ako matatapos. Makinig mabuti. Si Jesus po, nagpakita, yung Diyos nagpakita. Para hanapin mo kung ano meron ka sa Diyos, tignan mo si Jesus. Para makilala mo yung Diyos, tignan mo si Jesus. Kasi si Jesus, yung mindset, si Jesus yung image, si Jesus yung person, si Jesus yung expression, si Jesus yung imahin ng Diyos na hindi nakikita. Amen. Now, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him. Centurion, ito po ay kapitan ng Roman soldier. Meron po siyang isang legion na hawak niya, under niya. Isang platon. Captain siya, captain. Centurion, ang rango captain. Nasa ilalim niya, isang platon ng mga Roman soldier. Lumapit kay Jesus. Saying. Sabihin niyo, saying. Ibig sabihin sinasabi niya, Lord, my servant is lying at home, paralyzed, dreadfully tormented. Lord, yung kasambahay ko sa bahay namin, nakahiga, paralitiko, pinahihirapan talaga. Lumapit si Jesus. Sabi ni Jesus, Jesus said, sabi niyo, Jesus said. Sabi ni Jesus sa kanya, okay, pupunta ako sa bahay niyo at pagagalingin ko yung servant mo. Tingnan niyo po mabuti. Tingnan niyo po yung verse. Tingnan niyo. Pupunta ako sa bahay niyo, pagagalingin ko yung paralitiko mong servant na nahihirapan na. The centurion said, so meron silang palitan ng sabi ni Jesus, sabi ng centurion. Sabi ng centurion, Lord, hindi ako karapat-dapat na pumunta ka pa sa bahay ko. But, basa, sabihin mo lang yung salita. At yung kasambahay ko, gagaling na. Lord, hindi ka kailangan pumunta sa bahay ko. Sabihin mo lang, Lord. Gagaling na yung kasambahay ko. Oh. Basta tingnan nyo, sundan nyo ha. Kasi I also a man under authority, having soldiers under me. I say to this one, go, and he goes. And to another, come, and he comes. And to my servant, do this, and he does it. Lord, wag ka nang pumunta, Lord. Sabihin mo lang ang salita mo. Kasi ako nasa ilalim ako ng kapangyarihan. Kapitan ho ako, pag sinabi ko doon sa mga sundalo ko, ginagawa nila. Pag sinabi ko halika, pupunta sila. Pag sinabi ko pumunta ka doon, pupunta sila. Pag sinabi ko gawin mo to, gagawin nila. When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, surely I say to you, I have never found such great faith, not even in Israel. Jesus said, tingin po kayong mabuti. Tingnan ninyo yung istorya. Grabe, sabi niya. Wala pa akong nakitang ganyang kalaking pananampalataya maging dito sa buong bansa ng Israel. Verse 11, and I say to you, that many will come from the east and west and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, but the sons of the kingdom will be cast out into the utter darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion,
Tingin, Joel, go your way as you have believed. So let it be done for you. And his servant was healed the same hour. Ano yung believe ng centurion? Sabi ng centurion, Lord, hindi ka kailangan pumunta sa bahay namin. Sabihin mo lang. Kasi ako din. Pag sinabi ko, sumusunod sila. Sabi ni Jesus. Sabi niya sa centurion, o sige, go your way, as you have believed. Ang ibig sabihin, kung ano yung sinabi ng centurion, Lord, pag sinabi mong magaling na yung servant ko, sinasabi ko, katulad ko, sinabi ko, pag ginto, sinabi ko, o sabi ni Jesus, o yung sinabi mo. What do you believe? Sabi niya, gagawin, pag ako din. Pag sinabi ko. Sabi ni Jesus, o sige. Dahil sinabi mo, go your way. Magaling na. Pag uwi, tinignan niya yung servant niya. Nung oras na sinabi niya, ako ay makapangyarihan din, sumusunod sa akin, pag sinabi ko, sabi ni Jesus, o yan ang sinabi mo, yan ang pananampalataya mo, mangyari. O nangyari. Sinabi niya. Sino nagsabi? Si Jesus o yung centurion? Let what you said, let what you believe, done. Kaya alam ko, magaling na yung servant ko. Sabihin mo lang. O sinabi ba ni Jesus, sige, magaling na yung servant mo. Hindi niya sinabi. Sinabi ni Jesus, kasi yan ang sinabi mo eh. Sinabi ba ni Jesus, magaling na yung servant mo? Sinabi ni Jesus, yan ang pinanampalatayanan mo na sinabi mo, o mangyari. Yan po yung account ni Matthew. Ito account ni Luke. Magugulat kayo. Now when he concluded all his saying in the hearing of the people, he entered Capernaum. Bakit ganun yung kay Matthew? Kasi si Matthew, ang kausap niya, ang audience niya, ang sinusulat niya, mga Hudyo. Primarily Hudyo. Kasi sa kanila, kahit na sinong pumunta kay Jesus, sa katotohanan, ang nagre-represent talaga yung nag-utos o yung may kailangan kay Jesus. Pero actually, ito po ang nangyari. Ito po ang totoong nangyari. Tingin. When Jesus entered Capernaum, a certain centurion servant who was dear to him was sick and ready to die. Parehong story niya. So when he heard about Jesus, so nung marinig ng centurion kay si Jesus, anong narinig niya kay Jesus? Si Jesus ay nagpapagaling ng sakit, bumubuhay ng patay, nanampalataya siya kay Jesus. So ang ginawa ng centurion, he sent, hindi siya personal na pumunta. He sent elders of the Jews to him, pleading with him to come and heal his servant na may sakit. At talagang mamamatay na asin. So nagpautos itong centurion na to. Oh, tingin. And when they came to Jesus, sabi ng inutusan ng centurion, earnestly saying that the one for whom he should do this was deserving. Inutusan po kami ng kapitan kasi may sakit yung kanyang servant. Ito po, ang laki ng tulong sa atin. Nagpapatayo po ito ng sinagoga, ng simbahan. Oh. Elders, ha? Then Jesus went with them. Habang naglalakad si Jesus, kasama yung inutusan ng centurion, and when he was already not far from the house of the centurion sent another friends to him. Oh, sabihin nyo, ha? Sabihin nyo kay Jesus. Sabihin nyo kay Lord, ha? Kay Lord. Lord, sabihin nyo, do not trouble yourself, for I am not worthy that you should enter under my roof. Therefore, I did not even think myself worthy to come to you. Ito ang senaryo. Nagpautos sa elders, yung mga religious leader, kasi giver itong kapitan na to eh. Nagpapatayo ng mga simbahan. Nutusan niya, papuntahin si Jesus dito. Nananampalataya ako kay Jesus. O habang naglalakad na sila, nagpadala uli ng another set ng kaibigan. Sabihin niyo, huwag na tumuloy.
Nakakaya, di ako marapat-dapat. Oh, sabihin niyo sa kanya, sabihin niya lang, say the word, and my servant will be healed. Right? O, tingin. Right? May kausap po ba ako dito? Napapagod ako, wala akong kausap. For I also, a man, placed under authority, having soldiers under me, and I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and my servant do this, and he does. When Jesus heard these sayings, he marveled at him, and turned around and said to the crowd that followed him, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. What is the great faith? And those who were sent, returning to the house, found the servant well and who have been sick. Sinabi ba ni Jesus na, sige, magaling na. Kung ano yung sinabi ng centurion na magagawa ni Jesus, katulad niya na sa kapangyarihan, mangyayari sa kanyang servant. Hindi si Jesus na nagsabi. Ang nagsabi, pag-uwi, naririnig niyo ba ako? Amen. Kaya pag umuulan, sinasabi pala ng Pag-asa. Ano pangalan ng ngayon? Susunod na bagyo? Fabian. Fabian daw. Oy, Fabian, kung saan ka lupalop ng Pilipinas, tumigil ka. Huwag kang maghahabok sa Pilipinas. Lalo na dito sa Cainta, dito sa Marikina. Tinatanggalan kita ng kapangyarihan. Ngayon pa lang, Fabian. Naintindihan niyo? Say. Di, may malakas daw bagyo. Naku, ganito daw. Ay, patay. Naku, lalakas pa raw. Sobrang daming ulan. Sinabi mo lahat. Lahat ng mga explicit adjectives ng negatives. Baka daw lumubog. Ang ganito. Lumubog ka nga. Ang nakakatakot pa, yung big one, dadating daw yung earthquake, tatamaan yung Marikina, marami daw mamamatay. Sabi nila, hindi, sasabihin mo, oy, big one, hindi ka mangyayari. Sa lifetime ko, hindi ka mangyayari. Nandyan ba kayo? Say what you have in Christ. Say. Christ already did. Tapos na ho, niligtas ka na, pinatawad ka na, pinagaling ka na, binigyan ka na ng buhay na walang hanggan, meron ka ng buhay, nakatira na si Jesus sa'yo, magsalita ka lang, sabihin mo lang kung ano ang mga tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo sa'yo, and you will have whatever you say. Amen. Sabi ni Jesus. Ito po sabi ni Jesus. I say to you, I have not found great faith. What is great faith? Tingin. Saying what you have in Christ. That's great faith. Amen. So sa pamilya nyo, sasabihin mo, wala sa pamilya ko mamamatay sa aksidente. Wala. Sa pamilya ko, walang mamamatay sa sakit sa puso, sa sakit sa baga, sa sakit sa abdo, sa sakit sa utak. Wala. Walang mamamatay at mag-maintain ng sakit sa kidney. Ano yung sakit sa yung asukal? Walang magiging diabetic sa pamilya ko. Kahit nakikita mo na yung sintomas, anak, hindi ka mamamatay ng diabetic, wala kang diabetic. Hindi ka diabetes. Amen. Nakikita mo na, lumalaki, namamaga. Tinatanggalan ko ng kapangyarihan niya, oy, demonyo ng pamamaga, lumayas ka. Nakita niyo si Doris, ilang beses ko pinilayas, ang daming demonyo umalis. Yan ang panlaban sa kanya. Tirahin mo ng tirahin. Sasagot pa. Lumayas ka. Hindi, may sakit ako. Wala ka sakit. Magaling ka na. Hindi, sabi ng doktor, okay lang yun. Sa mga latay ni Jesus, magaling ka. Hindi nga ako pwede dyan. Hindi, magaling ka. Ayaw ko mag-preach. Hindi,
Pala ka, napakadaldal mo, magaling ka. Lahat ng sasabihin yung negative sa akin, papatayin ko lahat. Sasabihin ko, hindi, maganda ka, mabait ka, malusog ka. In the name of Jesus, I declare sa inyong buong pamilya. I'm praying now. I'm prophesying sa inyong buong pamilya. All your children are protected. All your families are healthy. All your families are safe. All your families are secure. Your families are blessed even when sila ay sasakay ng kotse, taxi, grab, motor, tricycle, aeroplano, helicopter. Ligtas sila. Walang karamdaman, walang aksidente sa inyong buong pamilya, sa syudad, sa probinsya, sa ibang bansa. Saan man kayo pupunta, you are always protected, secured, safe. No weapon that is formed against you will prosper, and all your families are secured and safe. All your families are spared from demons, nor evil, nor accident, nor destruction. No weapon that is formed against all of you and your family shall prosper. You are blessed in the city. You are blessed in the country. You are blessed in every part of Luzon. You are blessed in any nation. You are blessed in any place. You are blessed in any works. You are blessed, 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 blessed. Hallelujah. Sabihin natin, Hallelujah! I am blessed. I am healed. I am forgiven. I am righteous. The devil has no right, has no power upon me and upon my families. In Jesus' name. Sabihin natin, Glory! Hallelujah! Shout! 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 Sumigaw po tayo ng katagumpayan. Hallelujah! 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 You're blessed! You're blessed! You're blessed! You're blessed! You're healthy! You're healthy! You're healthy! You're healed! You're healed! You're healed! You're healed! You're righteous! You're righteous! You're righteous! You're redeemed! You're redeemed! You're holy! You're holy! You have eternal life. Lord Jesus, thank you! Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. We are saying what we have in Christ. Sa buong buhay namin, Panginoon, magagamit mo kami, gagamitin mo kami, marami pang pamilya ang makakakilala at maglalagak ng pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming panalangin ng may pasasalamat. Sabay-sabay, sa pangalan ni Jesus, ang lahat sumigaw ng malakas na malakas na Amen!